Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Sabi po ni Mike Abe ay swerte daw ang mga Duterte at mga DDS dahil swerte daw po kay Pangulong Marcos. Galing, no? Bilib na bilib talaga ako sa iyo, Abe, no? Pero Abe, bakit galit na galit ka lagi? Tsaka yung galit niya, hindi yung isang releasean, no? Yung galit niya continuous, yung galit met. Baka atakihin ka na lang yan, Abe. Hindi katulad yung galit natin, 'di ba? Yung biglang nagagalit tapos na. Sa kanya continuous na eh. Lagi nang galit eh. Abe, pahipahinga rin. Ayaw ko lang araw-arawin eh, pero araw-araw kami alam niyo po yung hilatsan ng pagmumukha niya, hindi na po makangiti, hindi na po simula pa lang talagang gigil na kagad eh. Ang pamagat nito, mga Duterte at DDS, maswerte kay President Marcos Jr. Now, una po sa lahat, yung Marcos po ang maswerte sa Duterte. Baka nagkakalimutan tayo, Abe, no? Hindi ka pa naman siguro nag-uulyanin. Sino na nga uli ang nagpupunta ng Davao? Sino na nga po ba yung nanliligaw? Duterte po ba o Marcos? Si Sara po ba ang nagpupunta sa Ilocos para maging vice president siya ni Pangulong Marcos? O si Marcos at si Amy ang nagpupunta sa Davao para makuha nila na vice president si Sara Duterte, no? Dun pa lang sa sinasabi mong swerte, iba na yung utak mo eh. Huwag niyong palabasin ngayon na may utang na loob yung mga Duterte sa mga Marcos, no? Alam nyo, binabaliktad nyo yung mundo eh. Ganito mga setup nila eh, no? Sana nauunawaan, alam ko na matalino naman si Inday. Si BP Inday Sara. Yung mga dialogue ninyo na kapapanalo pa lang, 2022 pa lang daw, ay gusto nang iupo si Sara Duterte. Alam nyo, ang number 1 po sa lahat ng survey noong 2022, no? Ang number 1 sa lahat ng survey, si Sara Duterte. Kaya lang nag-number 1 si Marcos nung panahon po na tatakbo na mayor si Sara Duterte. Yung meron na tayong presidente, yung mga DDS, si Bato. Di ba? Batogo nga ako nun. Naggawa nga ako sariling t-shirt. Ang point ko dyan di ba? Huwag nating baliktarin ang lahat, no? Tapos palalabasin nyo na mukhang yung sabik na sabik sa power si Sara Duterte. Kaya kasi baka kayo yun. Si Sara Duterte pwede siyang manalo. Ang laki-laki ng chance niya. Kung yung pinalalabas nyo na matakaw sa kapangyarihan ng mga Duterte, di dapat hindi na nila pinalagpas yan. Number 1 nga si Sara Duterte sa lahat ng survey. Baliktad no? Pinalalabas ninyo. Samantalang si Martin at ang mga congressman ang unang bumanat kay Sara Duterte. Babaliktarin nyo ng babaliktarin. Sige, inabangan namin yung gaano kalaki ang Sara resign nyo. Banta kayo ng banta. Kami po nagsasabi maisog rally. Nakikita nyo naman ang lalaki. Hinarang nyo na nga
yung taga Bulacan para hindi sila makapagmaisog. Abangan namin kung gaano karaming sasama dyan sa Sara resign na yan. Alam nyo, wala kayong katuturan. Ito ang sinabi ni Abby, ha. Una yon, di ba? Swerte tayo. Baliktad yun. Kayo swerte. Hindi yung ganid sa power. Gusto, lahat ng mga supporter ngayon ni PBBM at ni Martin, ganun nila pinalalabas yung mga Duterte, nagganid sa kapangyarihan. Kung ganid sa kapangyarihan, makakaporma pa ba kayo? Eh di presidente dapat si Sara Duterte ngayon. Okay, eto ang sabi ni Abby. Kung ang second naman daw, ganito pa, ano yan, ang pangalawa naman talaga na nanalo kay PBBM, ang pangalawa ay si Leni Robredo. Alam nyo, napupuna ko yan. Panoorin nyo si Abby. Ang napupuna ko riyan, nagsisip-sip na kay Leni Robredo. Alam niya kasi, no, na ang posibleng makalaban pa rin ni Sara Duterte si Leni Robredo. Hindi po sanay yan na na hindi sumusuporta sa walang kapangyarihan. Galit lagi. Ang sinasabi ni Abby, swerte daw tayo. Kung si Leni daw ang nanalo, nakakulong na daw si Duterte. Ano makukulong si Duterte? Bobo ka, Mike Abby. Pinapasok na raw yung ICC. Paano makakapasok ang ICC? Yung mga premise niya, no? Una, mananalo si Leni Robredo. Pag nanalo daw, kaya daw tayo swerte dahil hindi raw pinakukulong ni Pangulong Marcos yung mga Duterte dahil dyan sa ICC. Kung si Leni daw yan, baka nakakulong na. Ganyan po mag-isip yung mga bugok. Hindi na nga tayo membro ng ICC, sino magpapakulong? Walang utak eh. Oo, napapatunayan kada ano niyan. Talagang kapirasito lang yung utak niya ni Abby. Dinadaan lang tayo sa kurbata eh. Lapit mo ulo mo, maayos natin yung kurbata mo. Ala. Halika na rito, Abby. Maswerte daw dahil napakabait ng Pangulo, kung ano daw yan eh. Oo, okay, punta po tayo sa mga iba pa. Mike Abby, swerte yung Marcos, naawitan nila si Sara Duterte, di ba? Na tumakbo bilang Vice President. Hindi ko naman sinasabi na matatalo si Marcos. Kaya lang matatalo yan kung lumaban si Sara Duterte. Nariyan na yan eh. Wala na tayong magagawa, at least nalantad na sa atin na ganyan na mangyayari. Baka may nakakalimutan pa tayo. Okay, ito pinapaliwanag din ni ni Trillanes na sabi. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.